Simulan na natin nagbalitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Umabot na sa mahigit 4,000 pamilya ang inilikas sa lalawigan ng Isabela dahil sa pananalasa ng Bagyong Uwan. Samantala, ilang bahay naman sa coastal municipality ng Dinapigue ang nasira dahil sa storm surge. Mula sa Kawayan, Isabela, si Benedict Samson, humahataw live. Benedict, magandang umaga sa iyo dyan. At sa oras na ito, kumusta ang lagay ng panahon dyan sa inyong lugar? Magandang umaga, Ma'am Ani. Isa ngayon ay wala na tayong nararanasan ulan, pero meron pa rin pabugso-bugso naman ng malakas na hangin. Bandang alas 9 kagabi nang maranasan sa lalawigan ng Isabela ang malakas na buhos ng ulan na dala ng Super Typhoon Uwan. Kaya naman bago pa tumama ang malakas na bagyo, nagpatupad na ng preemptive at forced evacuation ang ilang mga lokal na pamahalaan sa lalawigan ng Isabela. Sa mga bulubundukin at coastal municipalities ng Dinapigue, Dibilacan, Makunakon at Palanan ay nagpatupad na rin ng forced evacuation, katuwang ang Philippine National Police at ang Philippine Coast Guard. Bukod dito, ang mga lugar naman na malapit sa Cagayan River ay nagpatupad rin ng evacuation. Yes po, parte po kasi dyan sir, mababa po yung location po nila. And then po may mga bahay po na light materials po, kaya persado po talaga natin, kailangan po natin silang i-rescue. Isa nga sa maagang lumikas ang stroke patient na si Daisy Domingo na nais nang nasa ligtas na lugar bago pa man ang pinangangambahang pagtaas ng level ng tubig sa Cagayan River. Kasi sir, medyo mataas na yung tubig doon sa amin sa ilog, kaya yun binakwit ng kami dito sir. Makuha kasi ang tubig na doon sa amin sir, kaya nagbakwit na kami sir. Sa social media post naman ito na ni Princess Ramos, makikita ang storm surge na tumama sa bayan ng Dinapigue, kung saan makikita yung nasira at inanod ang ilang mga bahay. Sa tala naman ng Isabela Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, as of 5 p.m. kahapon ay umabot na sa 4,850 families o katumbas ng nasa 14,553 individuals ang inilikas na. Parating sinasabi nga po namin sa aming mga kabayan, stay home and stay safe lang po, wag na po tayong lalabas. At kasalukuyan, may kanya-kanyang diskarte po ang kanya-kanyang bayan po. So yung mga nagtitiwala naman kami sa mga rescuers po natin doon at sa mga local officials natin na ini-evacuate. At tuloy-tuloy naman po ang komunikasyon po natin sa kanila at pag-update din na sa atin. Ma'am Ani, base naman sa 2 a.m. na inilabas na impormasyon mula sa Isabela PDRRMC ay nasa 25 bayan na lang dito sa lalawigan ang nasa ilalim ng signal number 4 at yung natitira o yung mga nalalabing bayan ay nasa signal number 3 naman dahil nga nasa bahagi na ng La Union ang mata nitong super typhoon na si Uwan. At yan muna ang ating update mula rito sa Kawayan City, Isabela. Balik sa iyo dyan, Ani. Maraming salamat, Benedict Samson, mula po sa Kawayan City, Isabela. Hataw Balita ngayon. Sa magpapatuloy ng Hataw Balita ngayon, 5 dam sa Luzon ang nagbukas ng kani-kanilang gate kahapon sa gitna ng pananalasa ng Bagyong Uwan matapos umabot sa spilling level. Kabilang dito ang Angat Dam at Ipod Dam sa Bulacan na nagbukas ng tig-3 mga gate, habang ang Ambuklaw Dam, Bingad Dam sa Benguet at Magat Dam sa Cagayan ay tig-2 mga gate ang binuksan. Hataw Balita ngayon.
Higit 200 pamilya sa 3 barangay sa bayan ng Santa Maria, Bulacan ang lumika sa mga evacuation center dahil sa pag-apaw ng tubig sa ilog at bahang dulot ng bagyong Uwan. Nagpatupad rin ng preemptive evacuation ang provincial government at disaster rescue sa mga nakatira malapit sa coastal areas na lumika sakaling tumaas ang tubig baha bunsod ng high tide na sinabayan pa ng pagpapakawala ng tubig sa Angat Dam. Si Nestor Torres, Humahataw Live. Nestor, magandang umaga. Kumusta ang sitwasyon ngayon dyan sa Bulacan? Ani, magandang umaga. Sa kasalukuyan nga ay nakararanas pa rin dito ng malakas na hangin at manakanakang pag-ulan dito sa lugar ng probinsya ng Bulacan. At sa ngayon nga ay nakararanas pa rin ng pagtaas ng tubig baha na galing sa pag-apaw ng ilang mga ilog dito sa probinsya. Simula pa kahapon, magdamag na binantayan ng mga tauhan ng Local Government Unit at ng Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRMO ang epekto ng Super Typhoon 1 sa lalawigan ng Bulacan. Sa bayan ng Santa Maria, nasa 300 pamilya o katumbas ng mahigit 1,000 individual ang lumikas patungo sa covered court at mga paralan sa barangay San Gabriel at Tumana. Isa sa mga lumikas ang mag-asawang Carlos de la Cruz at Rosemary Morigo ng barangay Tumana dahil sa takot na maulit ang malawakang pagbaha tulad ng naranasan sa Cebu. Mabuti na lang agad at silang nakalikas upang makaiwas sa panganib ng mataas na tubig. Ayon sa LGU, isa sa maigpit na binabantayan ay ang ilog sa Pasong Tumana sa Santa Maria na umapaw na dahil sa walang tigil na buhos ng ulan. Lumalalim po ang lakas tao. Hindi ka po makatulog. Siyempre, naalala mo po yung bagyo, yung malakas ang hangin. Makapinsala sa ibang tao. Yung nangyari po sa Cebu, ayaw po namin magkagaya po sa kanila. Dahil nga hindi sila kagad lumikas. Kaya kami umakyat po kami para hindi po sa amin mangyari yon. Nagapan na po namin para nakalikas po kami na maaga. Ayon naman kay Jay Halili, head ng Local Disaster Risk Reduction and Management Office ng Santa Maria, aminado silang nahirapan silang hikayatin ang ilang residente na lumikas. Matitigas ulo, yung parang lagi nilang sinasabi, sanay na kami dyan, nakaready na kami, kahit anong hikayat yung ating gawin sa kanila para mahikayat natin na magpunta na kagad sa kanilang evacuation center, mahirap ihikayatin yung mga talagang mamamayan natin na nandun. Pero marami naman na rin na families yung bawat barangay na nahikayat. Bukod sa Santa Maria, may mga residente ring lumikas sa mga bayan ng Balagtas, Giginto, Malolos, Kalumpit at Hagunoy. Ayon kay Bulacan Governor Daniel Fernando at PDRMO Head Manuel Lucban na nakahanda na ang lalawigan bago pa man tumama ang bagyo. Nagpatupad na sila ng preemptive evacuation upang masiguro ang kaligtasan ng mga residente. Kasama rin sa kanilang binabantayan ang pagpakawala ng tubig mula sa Angat Dam na umabot na ng 200 cubic meters per second. Nag-release sila ng 186 cms. Ito'y nagmula sa 211 meters. Ngayon ay 208 na, malapit na sa 208. Ngayon sa ating monitoring dito sa mga tulugan natin sa ating C4, hindi naman nakakapekto sa pagbaha. Ayan. At inaantabayan namin yung high tide. Pagtuntong ng high tide, kinakailangan bababa na sila ng paglilim. Ayan. Ayan. Ani, kung makikita mo ngayon ay nararamdaman natin talaga yung malakas na hangin at epekto ito ng bagyong Uwan. At nasa signal number 3 ngayon itong probinsya ng Bulacan at talagang mamaya uulan tapos manakanak ang ulan tapos hindi, ganyan ang nararanasan dito sa probinsya. At ayon sa ilang mga nakausapan natin sa PDRMO ay tumataas nga yung tubig baha sa ilang mga lugar sa Malis, Giginto. Kasama na dyan yung sa Hagunoy at maging sa Kalumpit nga, Ani, ay talagang nararanasan yung pagtaas ng tubig baha.
epekto rin dito ng pagpapakawala ng tubig ng Angat Dam at itong sinabayan pa nga ng bagyo. Ani. Maraming salamat, Nestor Torres, nagulat ng live mula po dyan sa lugar ng Bulacan. Hataw Balita ngayon. Tuloy tayo sa paghatid ng mga balita ngayong umaga dito sa Hataw Balita ngayon. Ngayong umaga, makakasama natin si Joshua Antonio mula naman po sa UNTV News and Rescue Command Center para ibahagi ang mga ulat at updates sa operasyon ng UNTV News and Rescue Team sa iba't ibang lugar. Magandang umaga sa iyo, Joshua Antonio. Yes, Ma'am Ani, magandang umaga. Sa gitna ng pananalasa ng Super Typhoon Uwan, na natiling alerto at nakantabay ang mga UNTV News and Rescue Teams sa iba't ibang reyon sa ating bansa. Sa National Capital Region at Southern Luzon, nagsagawa ng preemptive evacuation ng ilang syudad kabilang nasa Camanava area, Marikina City, Quezon City at Mandaluyong City. Ang NCR Las Piñas team naman ay nagsagawa ng roving operations, standby medical coverage at nagatid ng pasyente sa Philippine General Hospital. Sa bahagi naman ng Manila at Marikina City, nagpatrolya at nagbigay ng tulong sa mga evacuee sa Marikina. Habang ang mga volunteer ng Laguna ay tumulong sa relief repacking. Sa Bicol Region naman, Ma'am Ani, ay nanatiling alerto ang mga team sa Catanduanes, Albay, Camarines Norte, Camarines Sur at sa bahagi ng Sorsogon. Sa Camarines Sur, napagsagawa ng preemptive, habang sa Catanduanes ay nagsagawa rin ng area assessment upang matiyak kung ligtas na makauwi ang mga evacuee. Samantala sa Visayas, positibo rin ang preemptive action sa Negros kung saan nagsagawa ng standby medical operations at relief goods distribution para sa mga residente na naapektuhan ng bagyo. Sa bahagi naman ng Central at Northern Luzon, Ma'am Ani, bago pa tuluyang manalasa ang Super Typhoon Uwan, ay nakapagsagawa na ng preemptive evacuation ang News and Rescue Teams kagaya sa Pampanga at Bulacan. Sa bahagi ng La Union, Cagayan, ay tumugon naman ng ating grupo sa pagtulong sa mga residente upang mapatibay ang kanilang mga tahanan. Sa kabuuan, Ma'am Ani, patuloy ang koordinasyon at monitoring ng UNTV News and Rescue National Headquarters kasama ang mga regional teams upang matiyak ang mabilis na pagtugon at pagbibigay tulong sa mga nasalanta ng Super Typhoon Uwan. At mula dito sa National Headquarters ng UNTV News and Rescue, balik sa iyo, Ma'am Ani. Maraming salamat, Joshua Antonio, mula po sa UNTV News and Rescue National Headquarters, Caloocan City. Hataw Balita ngayon. Samantala, lumikas sa mga residente ng Itogon, Benguet sa tulong ng UNTV News and Rescue at ng lokal na pamahalaan upang masiguro ang kanilang kaligtasan. May humahataw na balita si Emmy Ruth Go Live. Emma, magandang umaga sa inyo dyan sa Baguio City. Kumusta ang panahon? Kumusta ang sitwasyon ngayon dyan sa inyong lugar sa Baguio City? Ani, tumulong ang UNTV News and Rescue sa paglikas ng mga residente ng Goldfield at Itogon, Benguet na malapit sa landslide-prone areas simula pa noong Sabado bilang paghahanda sa pananalasa ng bagyong Uwan. Kabilang sa inilikas ay ang pamilya ni Joy Makaling kasama ang kanyang 2 anak na nakatira sa Goldfield, Itogon, Benguet. Kasama sa mga inilikas ay si Paulita Daliling at ang kanyang asawa na may cancer mula naman sa Tuding, Itogon, Benguet na nangangamba para sa parating na bagyo dahil tolda lamang ang bubong ng kanilang tahanan. Yung tinitirahan namin dyan pansamantala, delikado kasi tulda lang yun, baka ilipad ng hangin. Isa rin si Julian na tubong Aurora Province sa mga lumikas dahil sa pangambang baka mapasok ng tubig ang kanilang bahay dahil mag-isa lang ito sa kanila. Sa totoo lang, malayo naman ako sa landslide. Kaso ang pinakablema ko, wala kasi yung asawa ko tapos yung bahay namin napapasukan ng tubig kasi malapit kami sa tulay. Hindi rin maalis kay Julian ang pag-aalala sa kalagayan ng kanyang pamilya sa Aurora dahil doon ang sentro ng bagyo. Ano na po kasi yung tatay ko, stroke na po. Tapos yung nanay ko, 60 years old. Kaya hindi ko po alam kung anong kalagayan ko nila doon. Simula pa kahapon ay naka-standby duty na ang UNTV News and Rescue para sa mga kababayan natin na mga ngailangan ng tulong dahil sa banta ng bagyong Uwan.
Sa kasalukuyan ay patuloy pa rin nakamonitor ang team at ng iba't ibang ahensya ng gobyerno para sa mga naapektuhan nitong Super Typhoon Uwan. Yan muna ang balita mula rito sa Baguio City. Balik sa'yo, Ani. Maraming salamat, Emma Ruth Go, mula po diyan sa Baguio City. Maraming salamat. Magandang umaga. Hataw Balita ngayon. Lumikas na ang mahigit 1,000 residente sa Cagayan dahil sa Super Typhoon Uwan. Nararanasan na rin ang malalakas na ulan at hangin sa Tuguegarao City. Mula sa Tuguegarao City, Cagayan, may humahataw na balita si Nimrod Torano live. Nimrod, magandang umaga sa inyo dyan sa Cagayan, Tuguegarao City, Cagayan. Kumusta ang panahon? Kumusta ang sitwasyon ngayon ninyo dyan? Yes, Ani, malalakas na hangin at ulan ang nararanasan dito sa Tuguegarao City, Cagayan kahapon pa ng alas 8 ng gabi. Umabot na rin sa 1,613 na individual o 500 na pamilya ang inilikas sa lalawigan dahil sa banta ng bagyong Uwan. Ito ang mga kababayan natin na nakatira sa mga low-lying areas na madalas bahain at mga lugar na may banta ng landslide. Ayon sa Cagayan Information Office, nakapreposition na ang mga relief packs sa mga evacuation centers na gagamitin bilang pansamantalang tirahan ng mga ililikas na mga residente sa mga bayan ng Cagayan, partikular na ang Lanlo. Dagdag pa rito, nakahanda na rin ang Municipal Gymnasium ng bayan ng Santa Praxedes para sa karagdagang evacuation center sa mga mamamayan ng nasabing bayan. Samantala, personal na ininspeksyon ang iba't ibang bayan sa lalawigan ni Governor Edgar Aglipay, partikular na ang mga bayan ng Santa Ana, Gonzaga, Santa Teresita at Bugay, kasama ang Provincial Social Welfare and Development Office Head na si Macpol Alariao sa gitna ng banta ng Super Typhoon Uwan. Siniguro rin ni PSWDO Head Alariao ang augmentation ng mga food and non-food items na ipapamahagi sa mga local government unit. May mga residente rin dito na umalis na kusa sa kanilang lugar bilang paghahanda na rin sa posibleng pagtaas ng tubig sa Cagayan River. Nakaantabay naman ang UNTV News and Rescue upang tumulong sa ating mga kababayang nangangailangan ng tulong. At isa nga sa natulungan ay ang maglagay ng pabigat sa mga bubong ng ilang residente dito sa Cagayan. Ani, as of 5 a.m. ay nasa 8.5 meters na ang water level sa Bunton na nasa alert level na at malapit na sa critical level. Yan muna ang balita mula rito sa Tuguegarao. Ani? Maraming salamat, Nimrod Torano. Mula dyan sa Tuguegarao City, Cagayan. Ingatan nawa. Hataw Balita ngayon. Samantala, maagang nagsara ang mga establishmento sa Apalit, Pampanga kahapon para maagang makauwi ang mga empleyado at motorista bunsod ng bagyong Uwan. Ilang residente naman sa Apalit, Pampanga ang inilikas dahil sa banta ng pagbaha sa lugar. Si Jensen Ben Pingal humahataw live. Yes, Jensen Ben Pingal, magandang umaga sa inyo dyan sa Apalit, Pampanga. Kumusta ang sitwasyon dyan sa lugar? Yes, Ani, tuloy-tuloy pa rin ang ating isinasagawang preemptive evacuations sa mga residente dito sa Apalit, Pampanga, partikular na dito sa Barangay Sampaloc dahil sa inaasahang mabilis ang pagtaas ng tubig at as of November 9 ay umabot na sa 17 ang inilikas. At kaninang mga 12 a.m. ay nagsasagawa pa rin ng preemptive evacuation ang lokal na pamahalaan ng Apalit, katuwang ang ating UNCB News and Rescue. At maaga rin nagsaraani ang mga establishment dito sa Apalit, Pampanga dahil sa pagbabantay sa bagyong Uwan. Nagpalabas ng yung ating mayor, Mayor John Tetangco, na makiusap nga doon sa mga business establishments na magsara, early closure. We encourage po all our businesses here in Apalit na we adhere to safety doon sa ating mga empleyado. Pati na rin po tayo, may sarili tayong pamilya. Hindi po naman natin isasakripisyo yung seguridad ng ating mga mahal sa buhay. Kaalinsabay nito ang ahensya sa pagtugon ng pangangailangan ng tulong at maaaring mga emergency situations. Nakahanda na ang lahat sa mga kinakailangang kagamitan tulad ng ambulansya, rescue trucks at iba pa
upang masiguro ang mabilis at maayos na pagresponde sa mga residenteng nangangailangan ng tulong sa pananalasa ni Bagyong Uwan sa Pampanga. Yan po muna ang latest dito, Ani, sa Apalit, Pampanga. Balik po sa inyo. Maraming salamat, Jensen Benpingal, mula po dyan sa Apalit, Pampanga. Magandang umaga. Maraming salamat po. Hataw Balita ngayon. Problema sa linya ng komunikasyon at supply ng kuryente ang nararanasan ngayon sa Sorsogon matapos manalas ang Bagyong Uwan sa lugar. Si Resty Gosmo, humahataw live. Resty, kumusta na kayo dyan sa Sorsogon City? Halos umabot sa 8 oras na nanalasa ang malakas na hangin. Balik pa daw si Alex. Madaling araw ng linggo, nagsimulang maramdaman ang malakas na hangin at pag-ulan dulot ng Bagyong Uwan sa Sorsogon. Halos umabot sa 8 oras na nanalasa ang malakas na hangin at pag-ulan, kaya naman nagdulot ito ng mga pagbaha. Naapektuhan din ang linya ng komunikasyon at supply. Sino na? Bahay. Ito po yung provincial gymnasium na nakikita ninyo doon sa video. Pero antabay po kayo, babalikan natin si Resty Gosmo sa kanyang ulat mula dyan sa Sorsogon City. Hataw Balita ngayon. Suspendido ang pasok sa paaralan sa lahat ng antas sa mga rehiyon sa Luzon at Visayas ngayong Lunes, November 10 at hanggang bukas, November 11, batay sa anunsyo ng Malacanang dahil sa Bagyong Uwan. Kabilang dito ang National Capital Region, Cordillera Administrative Region, mula Region 1 hanggang Region 8 at Negros Island Region. Samantala, wala namang pasok sa mga tanggapan ng gobyerno ngayong November 10 sa National Capital Region at Cordillera Administrative Region. Gayun din, wala naman Region 1 hanggang Region 5 at Region 8 o Eastern Visayas. Hataw Balita ngayon. Naapektuhan ng Bagyong Uwan ang mga biyahe ng provincial buses sa Parañaque Integrated Terminal Exchange PITX kahapon. Ang mga biyahe patungong Batangas City naging limitado habang ang mga iba pang ruta patungong Batangas ay wala ng available na biyahe. Ang mga biyahe naman patungong Quezon naging limitado ang mga patungong Lucena habang ang iba pang mga ruta ay wala na ring available na biyahe. Wala namang naging available na mga biyahe patungong Mindoro, Bicol at patungong Visayas at Mindanao. Habang ang mga biyahe patungong Northern Luzon, last trip na ng 5:30 p.m. patungong Tuguegarao habang ang iba pang ruta ay wala ng available na biyahe. Maaaring tingnan ang official Facebook page ng PITX para makita ang updated na listahan ng mga biyaheng kanselado at magre-resume na operasyon. Hataw Balita ngayon. Kansilado naman ang biyahe ng mga eroplano ngayong November 10 dahil sa Bagyong Uwan. Sa abiso ng Philippine Airlines, kabilang sa mga kansiladong flights ang mula sa Clark patungong Basco at pabalik. Kansilado rin ang biyahe mula naman Ninoy Aquino International Airport patungong Lawag, Kawayan, Tuguegarao, Cebu, Davao, Puerto Princesa, Cagayan de Oro, Legazpi City, Katiklan, Tagbilaran, Bacolod, Catarman at Coron. Samantala ang Cebu Pacific naman kabilang sa canceled flights ang mga biyahe mula naman Clark patungong Bangkok, El Nido, Palawan at Cebu. Ang Air Asia Philippines ibinahagi ang mga larawan ng listahan ng mga canceled flights. Kabilang dito ang mga domestic flights mula NAIA patungong Cebu at Iloilo. Gayon din ang mga international flights patungong Hong Kong at Taiwan. Samantala, base sa abiso ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, sarado ang Baguio Airport ngayong araw mula alas 12:24 ng hapon hanggang alas 3:30 ng hapon. Ngayon din ang Sanglip Airport mula alas 9:18 ng hapon hanggang alas 9:18 ng gabi hanggang alas 6 ng gabi. Ayon si airline company, nagsisend sila ng email ng mga pasahero ng status ng kanilang mga biyahe. Hinihikayat din nila ang mga ito na i-check ang mga website para ma-track ang schedule ng kanilang mga flight. Oras po natin sa buong kapuluan, alas 5.
34 na po ng umaga, Philippine Standard Time. Naririto pa rin po ang naririto tayo sa loob mismo ng studio. At sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon. Problema sa linya ng komunikasyon at supply ng kuryente ang nararanasan ngayon sa Sorsogon matapos manalasa ang bagyong Uwan sa lugar. Si Reste Gosmo, humahataw live. Resti, magandang umaga sa inyo dyan sa Sorsogon muli. Yes po, magandang umaga po Ma'am Ani. Madaling araw ng linggo nagsimulang maramdaman ang malakas na hangin at pag-ulan at dulot ng bagyong Uwan sa Sorsogon. Halos umabot sa 8 oras na nanalasa ang malakas na hangin at pag-ulan kaya naman nagdulot ito ng mga pagbaha. Naapektuhan din ang linya ng komunikasyon at supply ng kuryente sa buong lalawigan. Nasa 42,250 na pamilya ang naitalang apektado ng pagbaha at posibleng pagguho ng lupa. Samantala, mahigit 27,990 pamilya naman ang lumikas sa iba't ibang evacuation center sa buong lalawigan. Agad namang nagsagawa ng relief operation ang pamahalaang panglalawigan ng Sorsogon bilang tugon sa mga pangunahing pangangailangan ng mga evacuees gaya ng bigas, biskwit, tubig na inumin, hygiene kit, mga tent na masisilungan sa loob ng evacuation center. Activated naman ang mga emergency response unit ng pamahalaan, gayon din naman ang UNTV News and Rescue Team Sorsogon na magdamag na nakamonitor para sa anumang maaaring maitulong sa mga nangangailangan. Suspendido pa rin ang mga biyahe ng barko sa mga pantalan sa Sorsogon. Bagamat hindi pa tuluyang humuhupa ang hangin, agad nagsagawa ng clearing operation gaya ng pagtanggal ng mga debris at masigurong magiging madali ang paggalaw ng mga emergency responder at paghahatid ng tulong sa mga residente. Good news naman Ma'am Ani dahil hanggang alas 7 kagabi nananatiling 0 casualty sa bagyong Uwan ang lalawigan ng Sorsogon. Batayan sa report ng Sorsogon Provincial Information Officer dito. At yan muna ang balita mula dito sa Sorsogon. Balik sa iyo Ma'am Ani. Maraming salamat, Rusty Gosmo mula po dyan sa Sorsogon City. Hataw Balita ngayon. Nagdeklara ng 1 taon na national calamity si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasunod ng matinding pinsalang iniwan sa Visayas Region na bagyong Tino sa ilalim ng Proclamation Number 1077. Lahat ng government agencies ay inaatasan ng agarang pagsasagawa ng rescue, relief at recovery operations sa mga apektadong lugar. Ayon sa tala ng Office of Civil Defense, nasa 224 na individual ang nasawi. Karamihan ay mula sa Cebu. Habang umabot naman sa 159 million pesos ang napinsala sa agrikultura. Ipinahayag din ng Malacanang ang 760 million pesos na cash assistance para sa mga local government na tinamaan ng bagyo. Hataw Balita ngayon. Naranasan kagabi ang storm surge sa ilang barangay sa lalawigan ng Pangasinan dahil sa bagyong Uwan. Sa kasalukuyan ay wala na ring supply ng kuryente sa halos lahat ng bayan sa lalawigan. Mula sa Dagupan City, Pangasinan, may humahataw na balita si Patrick Alforte live. Patrick, magandang umaga sa inyo dyan sa Dagupan, Pangasinan. Kumusta ang sitwasyon sa lugar mo right now? Yes, magandang umaga sa inyo, Ma'am Ani. Pasado alas 9 kagabi nang magsimulang makaranas ng malalakas na hangin ang lalawigan ng Pangasinan. At dahil sa lakas ng hangin, ay nangyari na ang pinangangambahang storm surge sa mga coastal area sa lungsod ng Dagupan na nagdulot ng mga pagbaha sa ilang mga barangay at maging sa mga pangunahing kalsada dito sa lungsod. May mga kalsada din na hindi na madaanan ng mga light vehicle dahil sa lalim ng baha na dulot ng storm surge. Wala na ring supply ng kuryente sa halos lahat ng bayan sa lalawigan. Nagbagsakan din ang mga malalaking sanga ng puno sa kalsada. Sa ngayon ay umabot na sa mahigit 2,000 pamilya o nasa 8,000 individual ang nananatili sa mga evacuation centers sa lungsod. Samantala kahapon ay nagsagawa ng forced evacuation ang pamahalaang lungsod ng Dagupan sa mga residenteng nakatira sa coastal areas dahil sa banta ng storm surge.
partikular dito sa Barangay Kiset, Buduan na nasa coastal areas. Kanya-kanyang bitbit ng mga gamit ang mga residente na lumilikas dahil sa takot sa banta ng storm surge. Tumulong na rin ang UNTV News and Rescue Team sa paglikas ng mga residente sa lugar at sa paghatid sa kanila sa mga evacuation center. Naabutan din ng team ang ilang mga mangingisda na nagtutulak ng kanilang mga bangka upang ilayo sa dalampasigan at dalhin sa mataas na lugar upang huwag mapinsala ng alon. At yan muna ang update mula dito sa Dagupan City, Pangasinan. Ma'am Ani. Maraming salamat Patrick Alforte mula po diyan sa lugar ng Dagupan, Pangasinan. Ingatan na po. Balita ngayon. Inilikas ang nasa 93, 73 pamilya sa Tarlac dahil sa banta ng bagyong Uwan. Samantala, nawala na ng supply ng kuryente sa ilang lugar sa lalawigan. Ito ang wahataw na balita ni Mariel Fausto. Live. Mariel, magandang umaga sa inyo dyan sa Tarlac City. Ano ang pinakasitwasyon on the ground right now? Yes, Ani. Mula alas 7 kagabi ay nakararanas na ng walang tigil na pagbuhos ng ulan at malalakas na hangin dito sa lalawigan ng Tarlac. May ilang lugar na rin ang nawalan na ng supply ng kuryente gaya ng La Paz, Navy at Caret. Ayon sa Tarlac Electric Incorporated o TEI, ongoing ang kanilang monitoring upang maibalik kaagad ang supply ng kuryente. Umabot na rin sa 93 na pamilya o 332 na individual ang nailikas mula sa Bamban, Paliki, Pura at Victoria at dinala sa mga evacuation centers. Actually po, nag-conduct na po ng preemptive evacuation yung ating 4 na munisipyo. Out of 18 po, 4. Ang Bamban, Paniki, at saka po Pura and Victoria. Inilikas na po sila sa mas ligtas na lugar. Ito po yung mga nakatira doon sa mga flood-prone areas. Tiniyak ng ahensya na nakahanda sila sa anumang magiging pinsala ng bagyong Uwan sa probinsya ng Tarlac ngayong nakataas na sa signal number 4 ang iba't ibang lugar sa Tarlac. Wala pang naiuulat na pagbaha sa buong probinsya, gayunpaman ay nagpaalala pa din ang head ng PDRRMO Tarlac na maging laging handa at alisto sa panahon ng kalamidad at sa kunang dulot ng bagyong Uwan. Samantala, simula kahapon ay nakaantabay na ang News and Rescue upang umantabay sa mga kababayan natin na nangangailangan ng tulong. Tumulong din ang grupo sa pagre-repack ng mga relief goods na ibabahagi sa ating mga kababayang nangangailangan. Yan muna ang balita dito sa San Miguel, Tarlac. Balik sa iyo, Ani. Maraming salamat, Mariel Fausto, mula dyan sa Tarlac City. Ingatan nawa. Magandang umaga po. Hataw Balita ngayon. Samantala, nakaranas ng malalakas na hangin at ulan ang probinsya ng Aurora dulot ng bagyong Uwan. Umabot naman ng mahigit 17,000 individual ang inilikas sa iba't ibang bayan sa naturang lalawigan. Mula sa Baler, Aurora, may humahataw na balita si Asher Kadapan Jr. Live. Asher, magandang umaga sa inyo dyan. Diyan naglandfall ang Super Typhoon Uwan. Ano ang naging epekto ng pagtama ng bagyong Uwan dyan sa lugar mo sa Aurora, Asher? Magandang umaga naman, Ani. Mga ugong kasabay ng malalakas na hangin at ulan dala ng bagyong Uwan ang naranasan. Partikular na dito sa Baler, Aurora, nang maglandfall ang mata ng bagyo sa lalawigan kagabi. Alas 6 kagabi na nagsimulang maramdaman ng malakas at walang tigil na ulan at hangin dito sa Baler na nasa central part ng Aurora. Alas 6:30 naman na wala ng serbisyo ng kuryente at tubig sa bayan. Pagsapit ng alas 9 ng gabi, nagsimula ng maramdaman ng napakalalakas na hangin at patuloy na pag-ulan. Sa report ng Baler Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO, ay ilang puno ang bumagsak sa ilang kalsada. Sa bayan naman ng Kasiguran na nasa bahaging norte ng Aurora, may naiulat rin ang MDRRMO
nito na ilang natumbang puno. Bukod dito, may mga structural damage at yero o bubungan rin ng mga bahay ang natangay dahil sa malalakas na hangin. Samantala, nagbigay rin ng ilang ulat ang Aurora Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO bandang 1:00 kaninang madaling araw, kung saan sa bayan ng Dipakulaw ay nagtala ng minor rain-induced landslide at storm surge sa barangay Ditale at Gupa. Sa Dinggalan naman, hindi madaanan ng daan papuntang barangay Matawe matapos matabunan ng mga debris mula sa storm surge, ngunit agad namang nagsagawa ng clearing operation. Samantala, nakaranas din ng brownout o pagkawala ng supply ng kuryente ang mga bayan ng Dinalungan, Kasiguran at Dilasag mula pa alauna ng hapon kahapon at patuloy na inaayos ang mga power line. Ayon sa ulat, walang naitalang pinsala sa kabahayan, infrastruktura, agrikultura at turismo sa kasalukuyan sa iba pang mga lugar. Bandang 12:00 ng hating gabi, bahagyang humupa na rin ang malalakas na hangin at ulan, partikular na dito sa Baler, Aurora. Batay naman sa datos ng Aurora Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO, umaabot ng nasa 5,400 na pamilya o nasa 17,100 na individual ang inilikas mula sa iba't ibang bayan ng lalawigan. Kagabi, nag-ikot rin ang mga Baler official sa mga itinalagang evacuation center sa bayan upang matiyak ang maayos na kalagayan ng mga inilikas na residente. Ayon sa Aurora PDRMO ay nananatiling alerto ang mga response teams sa posibilidad ng pagbaha at karagatang pagguho ng lupa dahil sa tuloy-tuloy naman na pag-ulan. Sa ngayon ay wala pa ring serbisyo ng kuryente at tubig dito, ngunit sa kabila ng malakas na hangin at mga pag-ulan ay nananatili naman ang serbisyo ng cellphone sites, partikular na dito sa Baler, Aurora. Yan ang latest dito sa Aurora. Balik sa'yo, Ani. Okay, Asher, matanong ko lang, at this point ba, you made mention about the clearing operation, 9 o'clock ng gabi, if I'm not mistaken, 9:10 to be exact, ang landfall ng bagyo dyan, itong Super Typhoon 1, and then sinabi mo kanina hanggang 12 midnight ay medyo humupa na, so ilang oras silang binayo. Right now po ba, yung clearing operation doon sa mga roads na natabunan ng mga bato o kaya yung mga nanggaling diyan sa dagat, pati na yung mga nagtumba, mga puno, mayroon na ka na bang nasisilayan dyan ng mga tao para i-clear yung mga roads na hindi madaanan, Asher? Sa ngayon, Ani, nananatili tayo dito sa Gusali, sa town proper ng Baler. Nasa ikatlong palapag tayo, wala tayong nakikita na visible na nag-aayos dito, lalo't malakas pa yung nararanasan, medyo malakas pa rin yung nararanasan mga bugso ng hangin dito sa bayan ng Baler. Ngunit inaasahan natin na yung mga kawani ng lokal ng pamahalaan ay nag-iikot na rin para doon sa cleaning operation. Lalo pa kahapon, nakita nga natin yung mga larawan kagabi ng mga barangay, ng mga officials ng LGU, Baler LGU, ay nakapag-iikot sila at inaasahan natin na yung mga nakaantabay nilang mga personnel, kabilang na dyan yung iba't ibang mga kaukulang ahensya ng lokal na pamahalaan ay nagsasagawa ng kanilang bahagi, partikular na sa clearing operation para may mga madaanan nga yung mga umiikot dito sa bayan ng Baler para nga sa pagsisiguro ng kaayusan sa lugar. Point, it's understandable. It's not safe. It's not yet safe na magsagawa ka ng clearing operation this time dahil gaya ng binabanggit mo, malakas pa ang hangin. How about yung ulan diyan sa lugar, Asher? Sa ngayon, Ani, ang nararanasan dito ngayon ay mga pabugso-bugso na lang na katamtamang ulan. Sa ngayon nga ay halos ambon o halos walang ulan sa ngayon. Pero paminsan-minsan ay bumubugso yung katamtamang ulan dito, partikular sa Baler, Aurora. Ani.
At kayo dyan, ingatan nawa. Asher Cadapan Jr. nagulat ng live mula po dyan sa lugar ng Baler, Aurora. Hataw Balita ngayon. Samantala, hiniling naman ng Civil Aeronautics Board o CAB sa mga local airline na maglaan ng mga cargo space para sa libreng paghatid ng mga relief goods. Subject pa rin ito sa safety operational limitations at airline procedure. Kaugnay ito ng relief operations sa mga naapektuhan ng Bagyong Uwan. Ang advisory ng CAB ay tatagal hanggang 30 araw. Hataw Balita ngayon. Papatupad naman ng libreng sakay sa LRT1, LRT Line 2 at MRT3 mula ngayong Lunes, November 10 hanggang bukas, November 11. Base sa abiso ng Department of Transportation o DOTR, buong araw ipatutupad ang libreng sakay. Alinsunod nito sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa masamang lagay ng panahon na dulot ng Bagyong Uwan. Maliban sa mga tren, mayroon din libreng sakay ang mga bus mula naman sa Office of the President, Philippine Coast Guard, Philippine Ports Authority at maging ang tanggapan ni Senator Erwin Tulfo ngayong araw ng Lunes. Dadaan ang mga bus sa rutang Quiapo, Fairview, Quiapo, Angono, Loton, Alabang, Rojas Boulevard, Sucat at Taft Avenue, Cubao. Maaari namang palawigin ang libreng sakay sa bus hanggang Martes, depende sa magiging pangangailangan ng mga mananakay. Hataw Balita ngayon. Libre ang toll sa mga sasakyang gagamitin sa emergency at rescue operations na dadaan naman sa expressway bunsod ng pananalasan ng Bagyong Uwan. Ipinag-utos ito ng Department of Transportation o DOTR sa Toll Regulatory Board o TRB. Ang Metro Pacific Tollways naglabas na ng abiso para suportahan ang kautusan ng DOTR. Kabilang sa hawak nila ang North Luzon Expressway o NLEX, Subic-Clark-Tarlac Expressway o ECTEX at Cavite Expressway o Cavitex. Hataw Balita ngayon. Sinuspindi naman ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang expanded number coding scheme sa Metro Manila ngayong November 10, araw po ng Lunes. Maging ang Makati City ay magpapatupad din ng suspension ng number coding scheme. Ito'y dahil sa epekto ng Bagyong Uwan. Paalala naman ng MMDA sa mga motorista na planuhin ang biyahe, mag-ingat sa pagmamaneho at tiyaking updated sa weather reports. Hataw Balita ngayon. Pansamantalang, sinuspindi ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang Joint Field Drill exercises ng kanilang Dagitpa ngayong taon. Ang Dagitpa ay pinaikling mga salita ng dagat, langit at lupa na tumutukoy sa Army, Air Force at Navy ng AFP. Ito ay upang makatutok ang pwersa ng sandatahang lakas sa pagresponde mula sa pananalasan ng Bagyong Uwan. Nagsimula ang military drills noong November 4 at tatagal hanggang November 14. Hataw Balita ngayon. Lumagpas ang storm surge, umalakas na alon sa navigational gate ng Navotas bago mag-alas 11 kagabi dahil sa pag-ulang dala ng Bagyong Uwan at ng high tide. Ayon sa Navotas City Public Information Office, nakasama na po ang kanilang navigational gate pero lumagpas pa rin ang alon. Pinapaandar ng Navotas ang bombastic pumping stations upang mapabilis ang paglabas ng tubig. Ang navigational gate ang humaharang sa tubig na nanggagaling naman sa dagat upang hindi ito magdulot ng pagbaha sa lungsod. Hataw Balita ngayon. Yan po ang update natin diyan sa lugar po ng Navotas. Yan, doon sa ating mga kababayan, manatili po kayo nag-aantabay. Especially, yung lugar na yan, siran yan sa mga binabaha. Ano po? So, antabay lamang sa mga updates na magmumula naman sa LGU, din sa inyo pong lugar. At syempre, dito naman po, mamaya sa UNTV, GMK. Good morning, Kuya. Antabayanan nyo rin po ang mga updates. Mayroon tayong mga balita na inyo pong masusubaybayan dyan dahil yung ating mga correspondents sa iba't ibang bahagi po ng Pilipinas ay nariyan upang magbigay ng mga karagdagang ulat
Ano ba ang nangyari after? May mga lugar po na sobrang sinalanta nitong bagyong Juan. So antabay po kayo mamaya sa Good Morning Kuya. Antabayanan niyo po yan. Samantala, tuloy tayo sa iba pang mga nalalabing balita natin ngayong umaga. Adet, habol pa tayo? Habol pa tayo ng iba pang mga mahalagang balita ngayong umaga. Opo, at this point, gusto po namin ibalita sa inyo na magpapatuloy po ang special coverage ng Typhoon. Typhoon 1. Ayan. Typhoon. Antabay kayo sa patuloy na special coverage ng UNTV. Mga kasambahay, nagpapasalamat ako sa lahat ng nakasama natin. Kung may mga storya po kayong nais balikan sa Hataw Balita ngayon, pwede nyo po itong muling mapanood sa aming official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin rito ang iba pang news programs ng UNTV. Pati na po ang iba pang video na nag-iisang public service channel. Kaya tara na! Subscribe, like, and share. At sa aming ibabahagi mga salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa Kawikaan 11:9. Pinapatay ng masama ng kanyang bibig ang kanyang kapwa. Ngunit sa kaalaman ay maliligtas ang matuwid. Yan po ang umahataw na balita ngayong umaga, ika-10 sa buwan ng Nobyembre 2025. Maraming salamat sa iyo, Adet. Thank you very much. Also kay Ms. Hazel. Thank you, mga kasama ko dito sa Radyo La Verdad 1350. Jose Ibanez, maraming salamat. At syempre, Aljan Lozano, ang ating social media department kay Flor. At kasama na po yung ating UNTV, ang ating student reporters. Maraming salamat. At syempre sa control, JC, thank you very much. At sa inyo pong lahat, sa inyo pong lahat, yung hindi natin mabanggit. Sa control, sa IT department, thank you so much. Sa news department, maraming salamat. Sa ating mga correspondents, UNTV News and Rescue. At sa ngalan ng lahat na bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV, Radyo La Verdad 1350, at ng ating mga correspondent mula po sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Sa ngalan po ni Amigo Sherwin Colobong. Ako po si Annie Rentoy. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalangahan. Of course, batiin ko si JC. Yan. RMB team, good morning. Alex. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.